Patuloy naman ang research kung papaano may iwasan ng fish kill lalo't milyong pisong bangus industry ang nakasalalay dito. Agri, tila at Pangasinan, hatid ni Nika Tumines. Isa sa mga taon-taon na binabantayan ng aquaculture industry sa Pangasinan ay ang pagkakaroon ng fish kill kung saan milyon-milyong halaga ang nakasalalay. Ito ngayon ang target na hanapan ng solusyon ng mga propesor at mananaliksik na galing pa ng Japan. Parte ang proyekto ng mga hangarin ng Japan International Cooperation Agency na mapababa ang poverty rate. Gamit ang bagong teknolohiya na solar-powered aerator na gumagawa ng mga microbubble, inaasahan na may iwasan ang pagbagsak ng dissolved oxygen level na siyang isang sanhi ng fish kill. Reason why we're checking nagko-conduct ng bottom sediment analysis kasi syempre nagpapakain tayo ng isda, di ba? So yung mga feeds, bumababa yan sa ilalim. So pag bumaba yung ibang excess feeds sa ilalim, pwede siyang ma-decompose, tapos yun ang pwede mag-cause ng pag-decrease ng dissolved oxygen sa ilalim ng tubig. Microbubble is created in Japanese college, industrial college, 20 years ago. Yeah, it became very popular. So many people are very interested in the microbubble, the special characteristics of the bubble. So then it's floating in the water. It doesn't rise up. The buoyancy is very low. It's floating. Then the air inside the bubble can enter to the water very efficiently. Bukod sa aerator, kumuha din ng sample sediment para masuri. Isa rin daw ito sa mga posibleng sanhi ng pagkakaroon ng fish kill. Naglagay ng abot 20,000 mga similya ng bangus sa mga experimental fish cages. Tinuruan din ng ilang mga Pilipino sa SWAL ng monitoring sa pananaliksik. So bago pa man ilipat yung mga sinilya o fingerlings ng bangus dito sa mismong fish cage, ina-acclimatize muna ito ng hindi bababa sa 15 minuto para maiwasan na ma-stress yung mga isda. Isang taon ang nakalaan na panahon para makumpleto ang pananaliksik at proyekto na ituturo sa mga LGU para sa industriya ng fisheries ng bansa. Nika Tumines, ABS-CBN News.